Good day guys, for today's video, Yamaha YTX125 ay bibigyan ko idea kung paano magkabit ng XRM na handle switch. So ito guys, ang ginawa ko ay pinutol ko ang kanyang nauna o original na handle switch para idugtong na lang natin ang ating XRM na handle switch. So magputol ng wire guys sa ating switch guys ay tama-tama lang at hindi siya masyadong maikli at di rin siya masyadong mahaba para sapat lang ang haba ng ating manobel o haba o length ng ating wire. So ito guys, pinalatan ko na rin ang mga wire ng ating handle switch. So ito yung kaputol ng ating XRM na 110. So pinutol ko lang siya dyan guys, no? Yan, no? Kasi may excess yan na hindi natin magagamit. So ito lang nangyari, napakasimple lang. So dudugtong lang natin yung bawat coding ng ating Yamaha na stock na harness ng ating switch at siyempre ang XRM na harness ng ating switch. Ganun lang. So una kong kinabit dito guys ay kulay yellow, no? Ang kulay yellow nito sa ating left handle switch ng ating XRM is supply ng ating high and low. So dito naman sa Yamaha guys, ang yellow is medyo nagkamali ako sa part nito, no? Ang yellow pala dito is yung high beam ng ating ilaw. Kaya lang kadalasan sa ibang Yamaha yung yellow kasi ang ginagamit nila na pang supply ng ating headlight. So dito sa part nito guys, babaguhin lang natin yan sa dulo na part ng ating video. Para mintay tuloy lang muna natin ang ating video. So next natin kabit is yung kulay itim. Ang kulay itim ng Yamaha guys, na makita nyo sa handle switch ay ground yan. Lahat ng wire na kulay itim ng Yamaha is ground yan. Dito naman sa ating handle switch, ang supply ng ating handle switch is kulay itim. Ito ay positive accessory ng Honda. Kaya lang nagkataon na ang supply ng ating busina ng ating Yamaha ay ground ang kanyang input. At positive naman ang input ng ating left handle switch na XRM110. So dudugtong natin ang dalawang kulay itim. So yun guys, nagkataon lang yan ha, nagkataon lang. So ngayon, ang next naman is yung signal light natin. Ang signal light ng XRM110 is sa right side na bahagi is sky blue at ang sa Yamaha naman ay dark green. So dudugtong lang natin yung dark green at saka sky blue guys. So siyempre lagyan natin ng electrical tape yan. Kung gusto nyo, kung meron kayo panghinang mas maganda talaga guys, advantage yung nakahinang kasi nga is hindi siya basta-basta nagkaroon ng molds at hindi siya basta-basta magdi-disconnect kung sakaling iliko natin ang manubela or masagi siya. So next naman is yung left signal light natin guys, yung kulay orange ng XRM na 110 at dark brown naman ng ating Yamaha. So siyempre lagyan natin ng electrical tape. So malaking tulong itong video guys, lalo na sa mga merong YTX na i-convert ng XRM na 110 ang kanilang left handle switch. Ating kabit guys is yung low beam. Sa Yamaha ang low beam is green, no? At ang sa Honda naman ay kulay puti. So yun po ang kanilang coding guys sa ating low beam na headlight. So siyempre lagyan natin ng electrical tape. So next naman is yung high beam. So kulay blue po ang high beam ng ating XRM na 110 na switch. Ang high beam naman is kulay yellow ng ating Yamaha. So sa part ito guys, dito na natin babaguhin yung unang pagkamali natin na tinapos natin noong unang part sa ating video guys. Yung yellow na kinabit natin sa ating harness na Yamaha at saka yung kulay yellow ng ating XRM110 na handle switch. So tatanggalin natin ang dalawang linya na guys o bubuwagin natin siya. Kasi mali po ang una nating kinabit na wire. So sa yellow na wire ng ating left handle switch guys na XRM110, yun po ang main supply ng high and low natin at saka tail light at saka park light. So yung yellow naman sa taas is yun po ang kanyang high beam. So yung blue naman sa ating XRM na 110, ang ikabit natin is yung kulay yellow naman ng ating stock na harness ng ating Yamaha guys. So bubuwagin natin dalawang yan. So itong wire na yellow na guys sa XRM na 110 na supply ng ating high and low, mamaya guys bibigyan ko ng idea kung paano siya paganahin. So for the meantime, ikabit mo natin itong mga wire na makikita natin sa ating mga harness. So yun, ikabit natin yung kulay blue at saka yung kulay yellow kasi sila po ang may connection guys. Kasi yung blue is yung high beam ng ating XRM na 110 handle switch at yellow naman ang high beam ng ating harness. So siyempre lagyan natin yan ng electrical tape para hindi maputol. Hindi ko ito nahinang guys kasi naubusan ako ng lead, no? Kaya importante is share ko sa inyo ang mga every coding ng wire ang kabit natin. So meron siyang brown white. Ang brown white guys, yan po ay supply ng ating left at saka right signal light. So hindi sa kulay gray, no, tulad ng inasahan natin. Guys, ang nangyayari, yung white brown na supply ng ating signal light ng left and right ay kabit natin sa white brown din na supply ng ating
Yamaha. Kasi yun po ang original na coding ng Yamaha guys. Yung main supply niya ng ating signal light ay white at white brown. So parang nagkataon din sa busina kanya na black ang ground at positive naman ang input ng XRM na 110 na switch. Dito naman is white brown at saka white brown naman ang ating Yamaha ang nagka-connect. So yun po ang supply ng ating signal light. So next naman guys, ang kakabit natin is yung sa busina natin. Sa busina sa ating XRM 110 ay light green at saka pink naman ang ating sa Yamaha. Yun po ang output ng ating switch at yun naman ang output ng Yamaha guys, yung kulay pink. So hindi na kayo malilito dyan kasi positive po ang supply ng Yamaha. At sa XRM na 110 naman ay positive po ang trigger nila o supply accessory nila. So kabit na natin kung anong tamang supply ng dalawa. Tayong namalian guys, no, yun palang nakabit ko kanina na sa XRM na 110 na wire na kulay brown is sa taillight pala yun. So ito pala ang tama guys, yung brown white, medyo naliban lang ako guys, pasensya na. So yun, itong brown white pala. So ito guys, ito pala ang kanyang connection. So mangyari, ang natitira na lang dyan is yung kulay brown at saka yung kulay yellow. So ulitin ko lang guys, yung kulay yellow na yan po ay papunta sa ating XRM na handle switch, which is yun po ang main supply ng ating high and low at magbibigay supply sa ating tail light at saka park light. So ngayon, dalawa na lang natira, it means ito na lang ang kulang para makompleto na natin siya. So nandito na yung kulay blue guys na sinabi ko, yun po ang magiging tail light niya. So yan po ang pinakaunang supply talaga ng ating high and low, which is wala namang on-off yung stock natin na handle switch ng Yamaha, di ba? So mangyari, yung kinabit natin na XRM 110 is meron na siyang on-off. So gagawin natin na paraan yan guys para magkaroon na natin ng on-off ang ating left handle switch. So yung blue na yan, yun po ang magiging tail light natin na ikabit natin sa kulay brown. So ito namang yung kulay yellow guys, gagawin natin yan ng paraan o kapasok tayo ng wire sa loob ng kanyang stock na harness. Diyan natin palusot tapos i-connect natin yung kulay yellow na wire na linya na yan. Tapos yun namang ipapasok natin na wire doon sa ating stock na harness ng Yamaha is kakabitan natin ang main supply doon na naman sa kanyang harness sa kanyang ulo ng kanyang o cowling ng kanyang motor. So yan, na kompleto natin guys, no? Signal light, yung kulay sky blue, orange left naman, yung kulay yellow high beam, saka yung kulay white is low beam. So pink naman is yung sa busina at saka black naman sa kanyang ground. So tatanggalin na natin ito guys, yung kanyang socket ng ating stock na socket ng ating left handle switch. So ipa-pull out natin yan guys kasi papagapang tayo ng wire dyan papasok sa ating left na handle switch. Para hindi tayo mahirapan magsuksok ng wire dyan. So magpa-pull out tayo ng isang wire dyan guys. Yan ang pagkakuhanan natin ng supply na ating high and low. So ikakabit natin sa kulay na yellow na wire yan guys sa ating XRM 110 na handle switch. So need mo natin siya i-pull out. So ito na guys, na-pull out na natin siya. So napagapang ako ng blue na wire dito isa at isang green na wire dito na para i-connect natin sa ating ilaw. So itong stock na guys, diba wala siyang on off. So kaya nagkabit tayo ng XRM na 110 na switch kasi meron siyang on off. So yung main line niya na ating high and low is kulay blue siya. So it means yan ang gagawin nating tail light. Ililipat natin yan sa kulay brown ng ating XRM 110 na handle switch guys. So yung kulay blue naman ang magiging top ng ating kulay yellow na wire. So ganoon lang po ang paraan guys para hindi kayo malito no, kung sakaling nagpaplano kayo mag-DIY na magkabit ng XRM 110. So ito guys, itong yellow na wire nito, yan po ay na-connect rekta sa kanyang regulator. Kasi po yung regulator niya is direct po ang supply. Wala talagang ilaw na nagagaling na supply sa kanyang stator. So rekta na siya sa regulator. Kaya nagsanga ang wire na yan. Yan po ay na-connect sa tail light. At yung yellow naman ay kinaka-connect punta sa ating supply ng ating headlight. So para nakasanga lang siya. So ang gawin natin is mag-individual tayo ng linya guys. So yung kulay blue, kabit natin sa kulay brown. So yung pinutol natin. Tapos ito namang green na wire na sinuksok natin sa ating socket. Yan na magiging supply natin sa ating ilaw. Sana naintindihan nyo guys. Kasi medyo may kalituhan ng kaunti yung ginawa natin. Nagsuksok lang tayo ng isang wire dyan. Yan po ang magiging supply ng ating yellow. Para pa rin siyang stock guys, no? Malinis pa rin siyang tingnan. So itong kulay yellow, puputulin natin to guys. Wala na tong silbi kasi yung kulay blue naka-connect yan sa ating tail light. So itong green naman na mataas. So yan po ang i-connect natin. So yung green, yan po, yan. So yung yellow naman dyan, yan po ay sa high beam natin. At saka yung kulay dark green. So itong green na sinukso ko kasi ito yung nakita kong wire na maaari natin gamitin is
Yan ang i-connect natin sa ating headlight. So yun lang guys, kung magkatanong kayo or nalilito kayo sa ginawa kong video, ay mag-iwan lang kayo ng comments. Re-reply natin yan kapag meron tayong pagkakataon. So nakikabit na natin yung green na sinuksok natin guys. Napakasimple lang talaga. Tapos pag na-connect na natin, syempre, hilain natin yan pababa para malinis ang tingnan. Yun. Tapos yung binalatan natin na hindi natin pinutol, yan naman i-cover natin guys. I-cover natin yan sa harness na pinagdugtungan natin para hindi pa rin siya malata na nagdudugtong tayo doon. Tapos balutin natin ang electrical tape. So itong green na wire guys na yung kinonect natin sa yellow, idudugtong natin yan dyan sa kulay red, yellow na wire na yan. Kasi yan po ang main supply na galing sa ating regulator. Dyan no, tinuro ko. So ikakabit na natin yan guys para matry natin mamaya. A few minutes later. So ito na nga guys, testing na tayo sa ating busina. Sound check. Yun, goods, functional, signal light. Goods, functional na siya guys. Tapos sa right, goods, functional na rin siya. Amazing! At sa headlight naman guys, dito medyo may problema tayo no, kasi yung bulb is hindi tayo nakabili ng bulb. So yung ilaw niya sa kanyang bulb is low lang ang gumagana. Pero goods yan guys no. Tinest ko yan. Functional yung high at saka low. At hindi rin natin mapapahanda ng kanyang motor guys kasi nagkakaroon tayo ng problema sa kanyang air suction valve kasi nabutas yung hose. So need ko pa maghanap ng hose guys. So turo ko siya mga guys kung saan banda na-connect yung hose sa kanyang air suction valve, which is na-connect sa kanyang head cover ng kanyang motor, ng kanyang makina, tapos sa kanyang air suction valve. Kaya nagkaroon siya ng singaw no, ng andar. So sisili po sa inyo guys, ituturo ko sa inyo kung ano problema ng kanyang motor, kung bakit parang singaw pa rin kahit bago ang kanyang exhaust gasket. Kaya nasusunog ang part ng kanyang regulator guys sa ibabaw na bahagi. Yan guys, oh, yan, no? Sunog na sunog yan kasi nawala yung hose at yung init is tumilapon sa ibabaw. So yun lang guys, no? Sana sa video ko ito ay may natutunan kayo kahit napakasimple lang. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Ayos.